sa inyong lahat. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Dito naman sa Mindoro sa ngayon, bagamat meron pong nagbabanta na isang bagyo na darating, ay sumikat naman ang araw sa araw na ito. At ito po ay nagbigay sa atin ng opportunity na ganapin ang ating online video dito po sa labas ng aming bahay. Ang topic po natin nung nakaraang Sunday is about God's love. At napag-aralan po natin that God is love. Bagamat hindi po natin ganap na matarok ang taas, haba, luwang at lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tanging gagawin lamang po natin ay tanggapin at sampalatayanan ito. Ito po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kasiguruhan at pag-asa. Last Sunday was also a Valentine's Day at ang Facebook po ay punong-puno ng pagpapahayag ng pagmamahal tungkol sa asawa, anak, pamilya at iba pa. Bagamat wala sa Bible ang Valentine's Day, hindi naman masama po ito na ipagdiwang sapagkat kahit man lang sa loob ng isang taon ay merong special day na inilaan upang sa ganon ay lubusan nating may pahayag ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. Pwede naman nating ipahayag ang ating pagmamahal araw-araw sa ating mga mahal sa buhay, pero special ang Valentine's Day. Karamihan ay nakasuot ng pulang damit, nagbibigay ng red roses, chocolates, at yung iba ay kumakain sa mga piling restaurant at namamasyal na magkakasama bilang expression ng kanilang pagmamahal. Kasi ang love ay galing sa Diyos. Ito man ay eros, ito man ay phileo love, lahat po yan ay galing sa Diyos. Kaya nga po ang topic naman natin sa umagang ito is God's love and our relationship with one another. Ang pag-ibig ng Diyos at ang ugnayan natin o relasyon natin sa bawat isa. At ang scripture po natin sa umagang ito ay makikita po natin sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. At ganito po ang sinasabi: Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat. Pumuli kami sa inyong pagmamahal sa amin. Binigyan ninyo kami ng bagong buhay, bagong kalakasan at bagong opportunity na kayo ay muling masamba, mapaglingkuran at mapasalamatan. Ganon din po sa aming mga kapwa-tao. Lord, pagpalain po ninyo ang message ngayong umaga na nawa ito ay makadagdag sa kaalaman ng aming mga viewers at makapagpalakas sa kanilang pananalig sa inyo. Sapagkat hindi alinlangan sa inyong pagmamahal. Alam namin, Panginoon, na mahal ninyo kami. At salamat, Panginoon, sa aming Panginoon Kristo na ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan na Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Now, ang sabi po dito sa Bible, God is love. Okay? At ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Now, meron pong sinabi dito sa scripture na ating binasa na sinasabi po doon, Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God
and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Pag-aralan po natin yung salitang born of God, ipinanganak ng Diyos, at yung salitang knows God o nakakakilala sa Diyos. Now, yun pong salitang born of God ay kapareho po yung salitang ginamit ni Jesus Christ nang sila po ay magkausap ni Nicodemo. Sa John chapter 3 verse 3, ang sabi ni Jesus sa kanya, "Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa ibang Tagalog translation po, ang sinabi po doon, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi siya makakakita ng paghahari ng Diyos. Yung pong salitang born of God at saka born again ay pareho po ang kahulugan. Now, ito po ang salitang born again ay ginamit nga po ni Jesus Christ kay Nicodemo. Ang sabi ni Jesus sa kanya, maliban na ang tao'y may panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sa Amplified Bible, mas maliwanag po ang pagkaka-explain doon tungkol sa pagiging born again. I assure you and most solemnly say unto you, unless a person is born again, meaning reborn from above, spiritually transformed, renewed, sanctified, yun po ang ibig sabihin ng born again, he cannot see and experience the kingdom of God. Ang pag-ibig ng Diyos ay may experience lamang po natin by being born again sa pamamagitan po ng muling pagsilang o kapanganakan. Now, ano ba ang ibig sabihin ng born again o muling kapanganakan o muling pagsilang? Ito po ay hindi naintindihan ni Nicodemo nang siya ay pumunta sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang sabi ni Nicodemo sa kanya, how can an old man go back into his mother's womb and be born again? Paano makakabalik ang isang tao kung matanda na siya sa tiyan ng kanyang ina at muling ipanganak? Hindi po maintindihan ni Nicodemo. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Ang tao ay manganganak ng buhay ng tao, ngunit ang Holy Spirit ay manganganak ng buhay spiritual. Kaya iyon pa rin, hindi maintindihan ni Nicodemo. Kaya ang sabi niya kay Jesus Christ, how are these things possible? Sabi niya, paano po mangyayari ito? Ang tanong ni Nicodemo kay Jesus. Kaya sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, you are a respected Jewish teacher and you don't understand these things? Sabi niya, ikaw ay respetadong guro ng mga Hudyo. Hindi mo naiintindihan ito. Now, pag-aralan natin sandali kung sino si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang Fariseo at isa rin siyang member ng Sanhedrin. Now, yung pong Pharisee o Fariseo, ito po ay sinaunang sekta ng mga Hudyo. At sila ho ay kilala sa pamagitan po ng mahigpit na pagtalima sa tinatawag na traditional at written law. So, si Nicodemo ay kabilang sa sekta ng relihiyon na ito na tinatawag na Pharisees sa panahon po ni Jesus Christ. Kaya alam po niya ang kasulatan. Maliban po doon, siya ho ay member ng Sanhedrin. Yung pong Sanhedrin, ito po ay husgado
ito po ay hukuman ng mga Hudyo. At ang mga members ng Sanhedrin ay from 23 to 71 elders. Yan po ang member ng husgadong ito na tinatawag na Sanhedrin. Depende po sa laki ng isang lugar. Sila po ay nahirang na umupo sa bawat hukuman, sa bawat lugar ng Jerusalem. Now, pag kayo po ay member ng Sanhedrin, kinakailangan ho ninyo na memorize po ninyo ang 5 books of Moses o tinatawag na Pentateuch. Ano po ba yung 5 aklat na sinulat ni Moses? Ito po ang aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at saka Deuteronomy. Kinakailangan po na masaulo po ninyo ito, ma-memorize po ninyo pati mga period, pati mga comma, pati mga exclamation point. Kinakailangan na talagang alam po ninyo bago kayo maging member ng Sanhedrin. Pero pagdating sa spiritual na bagay na tinatawag na born again ay hindi po naintindihan ni Nicodemo. Kaya nga sabi niya kay Jesus Christ, how can these things be? Now, naniniwala po ako na si Nicodemus ay na-born again pagkatapos ng kanyang encounter sa ating Panginoon Jesucristo ng gabing yon. Kasi sa kasaysayan po, nakasulat po doon na si Nicodemus po ay pumunta at nakipamuhay kay Saint Gamaliel sa kanilang lugar. At tumira siya sa bahay ni Saint Gamaliel pagkatapos po siya na alisin o itakwil sa sinaguga, yung pong parang local church nung panahon na yon. Okay? Siya ho ay tinakwil dahil po sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ang pangalan po ni Nicodemo ay huling makita po sa Bible pagkatapos po ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi nung mamatay ang Panginoon Jesucristo, si Nicodemus po kasama ang kanyang kaibigan na kaanib din ng Sanhedrin nung panahon na yon, ang pangalan niya ay Joseph Arimathea, ay kasama niya at buong pagmamahal nilang ipinagmalasakit ang bangkay ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ginawa nila, ilinagay nila ang bangkay ng ating Panginoon Jesucristo doon po sa libingan ni Joseph ng Arimathea. At ayon din po sa kasaysayan, si Nicodemo po ay namatay pagkaraan ng ilang taon na umiiyak daw po doon sa puntod ni Stephen, yung pong unang martir na mananampalataya sa Bible. Kaya, now, ang tanong siguro nyo, paano ba ma-born again? Well, sinabi rin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa John chapter 3 verse 16, sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes Him shall not perish but have eternal life. Upang tayo ay magkaroon ng born again experience, kinakailangan po na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at sa ating pagsampalataya sa Kanya, kinakailangan po na aminin natin na tayo ay makasalanan at ipahayag natin ang ating kasalanan sa Kanya, pagsisihan po natin at tanggapin po natin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang ibig sabihin ng born of God. Now, yun namang salitang knows God o nakakakilala sa Diyos. Now, yung salitang nakakilala sa Diyos ay kaiba po yung kahulugan sa panahon na ito kaysa kahulugan ngayon. Sapagkat yung salitang nakakilala sa Diyos, ibig sabihin, nagkaroon ng malapit na ugnayan. Okay? So, kung nakilala mo si God, nagkaroon kayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya sa pamagitan po ng born-again experience. Now, sa Genesis chapter 4, verse 1, ang sabi po doon, and Adam knew Eve, his wife,
And she conceived and bore Cain. Okay? Ang sabi niya, at nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Kung titignan po ninyo ito, parang napakababaw. Ano yun? Nakilala niya si Eva, pagkatapos niyang makilala, naglihi kaagad at nanganak. Now, ang ibig sabihin noon, hindi po yung nakilala natin na kahulugan. Ibig sabihin si Adan ay nagkaroon ng intimate relationship kay Eve, at dahil doon sa kanilang intimate relationship, naglihi si Eve at ipinanganak si Cain. Kaya nga, ang sabi po ng ating scripture text na 1 John chapter 4 verse 7 to 8, Beloved, let us love one another. For love is from God, and everyone who loves God is born of God, meaning you are born again, and knows God. You have an intimate relationship with God. The one who does not love God does not know God, for God is love. Ibig sabihin, we cannot share God's love to others unless we experience His love for us. Kasi tayo po ay nahiwalay sa Kanya dahil po sa kasalanan. At wala po tayong power, kapangyarihan na bumalik sa Kanya. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil tayo po ay helpless, Siya ang gumawa ng solution. At yun nga po, ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang sa ganon ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang Siya ang umako ng ating mga kasalanan. Now, when we are born again, pagkatapos po natin na magkaroon ng born again experience, God expects us to grow in love. Inaasahan po ng Diyos na tayo po ay lumago sa pag-ibig. Sa Philippians chapter 1 verse 9, ang sabi po ni Paul sa mga believers doon sa Filipos, I pray that your love will keep on growing more and more together with true knowledge and perfect judgment. Sabi niya, ang panalangin ko, lumago kayo sa pag-ibig. Your love will keep on growing more and more. Now, paano po natin mapapalago ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Walang iba kung hindi sa pamamagitan ng ating ugnayan sa bawat isa. Kaya napakahalaga po ng pagkakaroon ng connection, ugnayan. The importance of connection. Gusto kong basahin sa inyo ang sinulat ni Dr. Edward Hallowell. Ang sabi po niya, we are a nation of doers. Well, ang mga sinasabihan niya dito ay mga tao sa Amerika. Sabi niya, we hurry from place to place, filling our lives with all kinds of activities, sometimes over-scheduling our kids and ourselves. But what really sustains us emotionally, psychologically, and physically is connectedness. Yun daw pong pagkakaroon ng kaugnayan sa bawat isa. The feeling that we are part of something that matters, something larger than ourselves, that gives life meaning. Yun daw pong pagkakaroon ng pakiramdam na ikaw ay kabahagi ng isang bagay na importante, isang bagay na mas malaki sa sarili mo, na magbibigay ng kahulugan ng buhay. Ang sabi pa niya, just as there is a vitamin deficiency, there is a human contact deficiency. As it weakens the body, the mind, and the spirit, its ravages can be severe. Depression, physical illness, early death. Or they can be mild, underachievement, fatigue, and loneliness. Just as we need vitamin C each day, we need also a dose of human contact
every day with other people. Now, we need connection, because no man is an island. Kinakailangan ho natin ang ugnayan. Kasi po walang tao na nabubuhay lamang para sa sarili niya or walang tao na nabubuhay na mag-isa. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapwa. Kaya, letter B, dito po natin makikita yung importance of local church. Yung kahalagaan po ng mga lokal na mga simbahan. Kasi po, we as believers, tayo po na mga mananampalataya, kailangan po natin ang local church. Kasi doon po sa church, nagkakaroon po tayo ng connection, ugnayan sa ibang mananampalataya. Not only that, meron pong benefits, ang pagdalo sa simbahan. Ito po ang resulta ng survey na ginawa nila, Number 1, having an active church life will help us attain a happier and longer life. Yung pong pagkakaroon daw po ng buhay na aktibo sa church, makakatulong po ito sa atin upang makamit natin ang mas masaya at mas mahabang buhay. Number 2, those who go to church regularly have life longevity of up to 35% more than those who don't. Yun daw pong mga pumupunta ng regular sa church ay mas mahaba daw po ang kanilang buhay ng 35% kaysa dun sa mga hindi pumupunta sa church. Number 3, church-going people tend to be more optimistic, stress-free, and believe they make a difference. Yun daw pong mga tao na pumupunta sa church ay mas optimistic. Hindi po sila mga negative, at stress-free. At naniniwala po sila na sila po ay magbibigay ng kaibahan sa kanilang pamayanan. Number 4, when you have problem, you are bringing them to the right place where you are encouraged to love and forgive. Kung meron daw po kayong problema, tamang lugar po ang simbahan na pagdadalhan ninyo ng inyong problema. Kasi sa church, may encourage kayo na magmahal at magpatawad. Kasi hindi po ninyo ito makikita sa ibang lugar. Kung kayo po ay may problema, ang tamang lugar na puntahan ninyo ay ang simbahan. Last but not the least, number 5, in the church, you are encouraged to dream because there is a God who will help you to reach them. Sa church daw po, ay doon kayo mapapalakas, may encourage na mangarap, sapagkat merong Diyos na tutulong sa inyo upang maabot ninyo ang inyong pangarap. So, marami hong mga dahilan, magagandang dahilan na dapat nating gawing regular na bahagi ng ating buhay ang church, sapagkat ang isa po doon na magandang dahilan kung bakit kailangan mo ang local church is because you have a spiritual needs. Meron kang pangangailangang spiritual. Meron tayong pangangailangang material, emotional. Pero meron din po tayong pangangailangan na spiritual because God created us with a need for Him. Nilikha po tayo ng Diyos na meron tayong pangangailangan sa Kanya. Maski po sa mga lugar na mga bansa na mga hindi po mga Christians, sila ho'y naghahanap ng masasamba. Maging yung mga tao sa bundok, meron silang Diyos na sinasamba. Kasi nga po, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at meron tayong pangangailangan na siya lamang po ang
puno noon. Merong butas po sa ating buhay na tanging si God lamang ho ang makakapagpasak nito o makakapagtakip ng butas na yon. Because He has placed within each one a need that only He can fill. Siya lamang po ang makakapuno ng spiritual na pangangailangan na yon. But these spiritual needs can only be filled within the context of community. Yung pong spiritual na pangangailangan na yon ay mapupunan sa tinatawag na konteksto ng pagsasama-sama o pamayanan. Sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially that the day of His return is drawing near. Huwag daw po nating kalilimutan yung ating pagtitipon na sama-sama, sapagkat kinakailangan ho natin na magpalakasan sa bawat isa. Tignan po ninyo ano ho ang society o ang lipunan. Nung hindi pa tayo tumanggap kay Jesus Christ, meron tayong tinatawag na barkada. Ano ho? Kasi yung mga barkada ho natin, sila ho ang nagpapalakas sa atin. Ako, nung hindi ko pa tinanggap si Jesus Christ, meron akong barkada. Bagamat yung barkada namin ay palaging nauuwi sa away. Ano ho? Pero sa barkada ho namin, kami-kami na rin ang nagpapalakasan. Maging yung mga criminal, ano ho, merong tinatawag na gangs, okay? Sapagkat yung mga criminals, nagpapalakasan din yan sa bawat isa, nagpapalitan ng mga ideas kung ano ang kanilang gagawin. Merong Lions Club, merong Rotary Club, merong mga fraternities. Ito po yung grupo ng mga tao na nagbabahaginan ng kanilang profession or interest. Kasi kailangan po natin ang community. Kinakailangan po natin ang pamayanan. Sapagkat hindi po tayo pwedeng mabuhay na mag-isa. Ang isang mananampalataya na walang local church, hindi po lalago yan. Okay? Merong mga tao naman na nagsasabi, well, I can pray and read my Bible at home. Pwede ko namang sambahin si God sa bahay ko, pwede naman akong mag-pray doon at pwede naman akong magbasa ng Bible doon. Ba't ko pa kinakailangan na pumunta sa church? Unfortunately, yung mga tao na nagsasabi ng ganon, hindi naman talaga nila ginagawa yung sinasabi nila sa bahay nila. Ano ho? We have spiritual needs. Meron po tayong spiritual na pangangailangan. Ano po ba yun? Okay, kinakailangan po natin na may pag-pray, kinakailangan natin na ma-encourage, kinakailangan natin na maalagaan. At ito ho ay mangyayari lamang sa tinatawag na context of community of believers. Yung pong pamayanan mismo ng mga mananampalataya. Noong pong Biyernes, February 19, 2021, ako po ay nanood sa isang segment ng Eat Bulaga. At yun po ang bawal ang judgmental. At merong isang guest doon na batang-bata pa siya. Alam po ninyo ang nangyari sa kanya, napakalungkot. Sapagkat sa araw ng kanyang kasal, ay doon po namatay ang kanyang asawa. Inatake po sa puso. Kaya yung reception, hindi na ho natuloy. Napakalungkot, ano ho. Kung kayo ay makaranas ng ganun, ay aywan ko na. Ano, napakalungkot yung buhay niya. Pero alam niyo kung paano niya napagtagumpayan. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa aming church. Nagpapasalamat ako sa aking mga brothers and sisters. At nagpapasalamat din ako sa aming pastor. Sapagkat sa panahon na yun, sila ang nagpipray sa akin, sila ang nag-i-encourage sa akin, kanya po ako nagtagumpay. Kaya nga doon sa braso niya, meron siyang tattoo doon at ang nakalagay doon ay Jeremiah 29:11. Kaya ako kinakailangan natin ang local church, choosing to stay away from the church
is like telling God, I can do this on my own. Parang sinasabi natin sa Diyos, kaya ko itong mag-isa. Ang advice ko po sa inyo, mahalin ninyo ang inyong church. Mahalin ninyo ang inyong pastor. Suportahan ninyo ang inyong church financially. Suportahan ninyo ang inyong church physically. At suportahan ninyo ang inyong church sa pamagitan po ng inyong mga gifts at mga talents. Nakakalungkot na yung dahil po sa pandemic, nawala yung bagay na kailangan natin sa spiritual life natin, at yun ay ang ating fellowship. Kaya kinakailangan po na ma-reconnected ulit tayo sa ating local church. Alam nyo, meron pa ng mga lugar ngayon na hindi sila talaga nakakapagtipon sa church pag linggo. Kung magtipon man sila ay limitado. At hindi sila pwedeng mag-hug sa bawat isa. Hindi sila pwedeng magkamayan. Alam niyo, yung bagay na yun ay nawala sa atin. Kaya bagamat merong online, nakatulad ng aking ginagawa, hindi ito dapat na maging substitute sa local church. Kinakailangan pa rin natin ang hug ng iba, kinakailangan pa rin natin ang, pakikipagkamay sa ating mga kapwa mananampalataya. God created a means by which your most important needs can be met sa local church. And to ignore it, that is the same thing telling God, I don't want your help. Parang katulad ng isang may sakit na ayaw magpatingin, magpa-check up sa doktor. Ang kalagayan nyo. Alam ho ninyo, ang buhay ay napakahirap na hindi mo maaring baliwalain ang tulong spiritual na inaalok ng Diyos sa iyo. We all have spiritual needs. We need spiritual solutions. So my advice, get connected with God and get connected with others. Makipag-ugnay sa Diyos at makipag-ugnay sa kapwa. Well, sa ating pagwawakas, today is Sunday, At I encourage you na kung maluwag din lang ang protocol sa inyong lugar, I encourage you to go and worship God in your local church sa umagang ito. Marahil ay meron kayong mga kadahilanan kung bakit lumayo kayo sa church. Marahil ang iba sa inyo ay nasaktan. Marahil ang iba sa inyo ay pinagchichismisan. Marahil ang iba sa inyo ay inutangan. At dahil dito, yung inyong init sa pagdalo sa local church ay nawala. Gusto ko pong sabihin, or gusto ko pong banggitin sa inyo, ang definition of love. Ito po ay mula kay Dr. Peter Tanchi. Ang sabi po niya, true love is an unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good, which may require sacrifice resulting to God's glory. Ang tunay daw po na pagmamahal ay isang unconditional, walang condition na pangako. At ang unconditional love ay towards imperfect people. Kasi lahat po tayo ay imperfect. Walang perfect sa atin. Kaya nga ang sabi ng Bible, love one another. Kasi kung perfect tayo, hindi natin kinakailangan na magmahalan, magpatawaran sa bawat isa. At ang sabi niya, to seek their highest good. Yung hangarin mo, yung pinakamataas na kabutihan. At pag ganun ang hangad mo sa kanila, it may require sacrifice. Kinakailangan talaga ang sakripisyo. Ngunit yung bagay na yun, ang sabi ni Dr. Peter Tanchi, resulting to God's glory. Napakaganda, Kaya nga, ang kabuuan ng lahat ng utos ng Diyos is to love God and to
and to love one another. Now, to love one another, parang napakasimple, Pero kung ito ay madali, hindi na ito binanggit ni Jesus Christ ng paulit-ulit. At alam po ninyo, dito po lumalago ang ating pag-ibig. Binigyan tayo ng Diyos ng extraordinary privilege at extraordinary challenge, di pangkaraniwang pribilehyo at di pangkaraniwang hamon, at walang iba kundi yung i-share natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Ang sabi uli ni Dr. Peter Tanchi, the root of all sin is failure to love like Jesus. Totoo naman yan. Nang ugat ng lahat ng kasalanan ay yung kabiguan natin na magmahal ng katulad ni Jesus. Mind you, mga kapatid, there are people who are hard to deal with. And this is where our love is challenged and tested. Meron talagang mga tao sa church, na mahirap pakitunguhan. Pero dito ho, nata-challenge yung ating pagmamahal. Dito po nasusubukan. Ano po ba yung mga taong mahirap mahalin? Mga taong irritable. Irritable people, mga taong madaling magalit. Yung mga arrogant people, mayabang. Yung mga lazy people, mga tamad. Yung mga pity people, yung mga taong paawa effect, Tuwing makakausap mo, lagi na lang kawawa ang sinasabi niya. Kawawa siya. Paawa effect yun. Okay? Mga taong critical. Wala nang ibang ginawa kundi maging kritiko. Meron din naman pong mga tao na oversensitive. Masyadong sensitibo. Meron namang mga tao na tinatawag na moody, pabago-bagong ugali, masaya ngayon, mamaya malungkot. Okay? Napakahirap po. At meron din pong mga tao na negative. Okay? Wala nang positive sa mga tao ito, puro negative. At meron ding mga tao na judgmental, mapanghusga. Kaya maganda yung segment sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Kasi nga, sigad lang talaga ang makakapagbigay ng tamang judgment. At higit sa lahat, ay yung mga taong kaaway talaga, enemy. Okay? Ito yung mga taong ang intention talaga ay manakit. Merong mga hidden agenda, mahilig manira. Maalala ko yung sinabi ni President Duterte sa kanyang lingguhang panayam sa television. Sabi niya, kung gusto mong maging maputi ka, ay pinturahan mo ng itim yung kaaway mo. Pag pininturahan mo siya ng itim, nagniningning ka sa kaputihan. At totoo naman yan, yung mga taong mahilig manira talaga, ay wala nang iba kundi paputiin ang kanilang sarili. Well, dito po, nata-challenge ang ating love. Pero before you think of others, bago naman natin isipin yung iba, let us evaluate ourselves first. Tingnan naman natin ang ating sarili sapagkat how we perceive ourselves determine how we perceive others. Kasi kung mapanira ka, mapanira din ang pagtingin mo sa iba. Kaya kinakailangan din natin na evaluate ang ating sarili. Kaya nga, yung love one another, napakahirap po. In fact, ang huling sabi ni Jesus, love your enemy. Ito po'y talagang malaking challenge sa atin at ito po'y patuloy natin gagawin hanggang sa dumating ang ating Panginoon Kristo. Sa John chapter 13, verse 34 to 35, ang sabi ni Jesus, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you love one another. Sipin ninyo, paano ba tayo minahal ng ating Panginoon? Nasabi ko nung nakarang Sunday, nung tayo ay makasalanan pa, wala pa tayo nagagawang ni katiting na kabutihan,
ay minahal na tayo ng Panginoon. At nung nagmahal siya, ang ibinigay po niya ay ang kanyang kaisa-isang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So sa ating pagwawakas, ulitin ko ang topic po natin, God's love and our relationship with one another. At ang ating pong scripture, basahin kong muli, 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Ulitin kong muli, linggo ng umaga ngayon, pumunta kayo sa inyong mga churches, okay, at makisama kayo sa inyong mga kapwa mananampalataya sa inyong pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po sa inyong mga salita na patuloy na gumagabay at umaakay sa amin, upang sa ganon kami po ay lumago sa aming kaugnayan sa inyo at sa aming kapwa-tao. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Minahal mo kami, Panginoon, nung hindi ka pa namin minahal. Before the foundation of the world, you already died for us. Pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. And Father, ito sana ang magbigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, na mahalin din namin ang iba, ang aming kapwa, lalong-lalo na ang aming mga kapwa mananampalataya. Lord, we are imperfect people, and the only way that we can do this is through your grace, through your mercy, O God, and through your Holy Spirit, because we are powerless, O God. We cannot do these things without your help. So we ask forgiveness from you. We ask, Lord, hallelujah, your mercy upon us. Bless us, Lord. Bless our viewers this morning. Whatever be their needs, O God, minister to them through thy Holy Spirit. Father, I'll pray for those who are sick in their bodies. Heal them, Lord. Ipadama mo, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa kanila. Yung pong mga naguguluhan, nawawalan ng pag-asa, lumalayo, Panginoon, sa inyo, lumalayo sa church. God, I'll pray that you will minister also to them this morning. Bless all the churches, Lord. Hallelujah, this morning. Bless all the believers na sumasamba sa inyo ngayon sa umagang ito. And I'll pray also for our country, the Philippines. Hanggang sa ngayon po ay wala pang bakuna na dumarating, samantalang ang mga kalapit bansa namin, Panginoon, ay nabakunahan, na halos mabakunahan na, Panginoon, ang kanilang mga mamamayan. I'll pray for our President. I'll pray for IATF, Lord. I'll pray for our local government, the Congress, Lord, the Senate, and all the Filipino people, O God. Lord, thank you, Lord. Thank you this morning. Thank you for your mercy. Thank you for your love. And we ask all these things in the mighty name of thy Son, our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito at sa linggong darating. Hanggang sa susunod na linggo, God bless you all, and to God be the glory.